Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Marami na ngayong mga nagiging sangkot at naaalerto sa kontrobersyal na pelikula ni Daryl Yap tungkol sa buhay ng dating child actress na si Pepsi Paloma. Ilang mga bigating aktor at aktres ang napapabilang ngayon ang pangalan dahil sa sangkot sila, habang ang ilan naman ay may mga kaugnayan sa mga tauhan ng naturang pelikula. Bukod sa mga dating nakatrabaho ni Pepsi Paloma at ang kanyang mga naging kasamahan sa soft drink beauties, isa pa ngayon sa naglahad ng kanyang saloobin at komento ay ang isa ring malapit na kaibigan at katrabaho ni Pepsi Paloma na si Gil Guerrero. Noong kasagsagan ng kasikatan ni Gil Guerrero, binansagan itong Betamax King dahil sa magandang pangangatawan nito at kagwapuhan na walang alinlangan naguhubad sa mga pelikula. Naging leading man ito ng maraming sexy films at ipinara sa maraming mga leading sexy stars noon. Ang mabentang mga sexy films ni Gil ay pinalabas sa mga sinehan pero hindi agad natatapos ang shelf life ng mga ito dahil nagkaroon ng demand at tuloy ginawa ng kopya sa Betamax tapes na maaaring mapapanood sa private TV screens. Naging hot item ang Betamax tapes noong mga 70s at 80s. Noong aktibo pa si Gil sa showbiz, nakasama niya sa pelikula sina Sarcy Manuel, Mirna Castillo, Pepsi Paloma at Rio Locsin dahil mga alaga silang lahat ni Dr. Ray de la Cruz. Pero makalipas ang mahigit isang dekada, tinalikuran ni Gil ang kanyang acting career at nagtrabaho bilang construction worker sa Saudi Arabia para sa kinabukasan ng asawa at mga anak. Nagtungo siya sa bansang Saudi Arabia upang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Nagtagal siya doon bilang isang construction worker ng 8 taon. Kahit biglang nawala ang ningning ng karera nito sa showbiz, sanay ito sa mga mabibigat na trabaho bilang isa siyang dating mangisda. Ito ang kanyang ikinabubuhay noong siya ay madiskubre ni Ray de la Cruz sa Bulacan. Kwento ni Gil, namimingwit siya ng isda noong mga 1972 at nagkataon na may bakasyunan si Dr. Jose Perez ng Sampaguita Pictures sa kanilang lugar. Noong una ay pa-extra-extra lamang si Gil. Pagpapatuloy ng kwento ni Gil, talent na siya ni Ray nang madiskubre nito kasama siya si Rio Locsin. Naranasan ni Gil magkaroon ng marangyang pamumuhay dahil sa showbiz pero mas maraming taong dumaan siya sa pagsubok. Mula sa pangisda, pag-aartista at pagtatrabaho sa construction, nasubukan din ni Gil magmaneho ng taxi na napanood sa episode ng Wish Ko Lang ng GMA7 noong November 2014 dahil sinorpresa siya ng kanyang mga anak na matagal na niyang hindi nakikita. Noong taong 2019, sumailalim si Gil sa triple heart bypass surgery kaya nagpapasalamat daw siya sa Diyos sa pangalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya. Ayon kay Gil, wala siyang pinagsisisihan sa sinapit na kanyang buhay. Ang mahalaga para sa kanya ay buhay pa rin siya magpasa hanggang ngayon. Hindi na mahalaga para sa kanya kung ano man ang kanyang kalagayan, basta para sa kanya ay maayos siya at ang kanyang mga anak at pamilya. Samantala, bilang isa din si Gil sa mga malalapit na kaibigan at katrabaho ni Pepsi Paloma, hindi din ito napigilang magbigay ng komento sa paglabas ng teaser pa lamang ng pelikula tungkol sa buhay ng dating batang aktres. Napanood ni Gil Guerrero ang kontrobersyal na teaser ng Fists of Pepsi Paloma, ang bagong pelikula ng kontrobersyal ding direktor na si Daryl Yap. Bida sa pelikula ang dating child actress na si Red Bustamante na gumaganap sa papel ng actress na si Pepsi Paloma. Tampok din sa Fist of Pepsi Paloma sina Gina Alahar bilang Charito Solis, Mon Confiado bilang Dr. Ray de la Cruz, Charmaine Buencamino bilang ina ni Pepsi at Rosana Roses bilang Divina Valencia. Kilalang kilala ni Gil si Pepsi dahil pareho silang mga alaga ng pumanaw na talent manager na si Dr. Ray de la Cruz. Nagkasama rin sila sa pelikulang The Victim na ipinalabas noong taong 1982. Kung si Gil ang tatanungin, ayaw niyang isa pelikula pa ang kwento ng buhay ni Pepsi Paloma na nasangkot sa kaso ng noong Hunyo 1982 at winakasan ang sariling buhay noong Mayo 31, 1985. Sinabi ni Gil na napanood niya ang teaser ng The Fist of Pepsi Paloma pero pinigilan siyang magsalita ng kanyang mga anak. Sinabihan siya ng kanyang mga anak na wag nang lamang makialam at magbigay ng komento dahil baka madamay lamang umano ito. Pinuna rin ni Gil ang pagkakasama sa pelikula ng karakter ng yumaong veteranang aktres na si Charito Solis.
Hindi naman umano dapat kasama si Charito Solis sa naturang pelikula dahil nakasama lamang siya ni Pepsi at Coca Nicolas sa ilang mga pelikula. Ang tinutukoy ni Hill na pelikula ay ang Naked Island na ipinalabas noong 1984. Alam daw ni Hill ang mga kaganapan noon dahil siya ang kasama ni na Pepsi at Ray sa paghahain ng kaso laban sa mga komedyanteng sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Nagbalik tanaw muli si Hill sa mga nangyayari nang maghain ng kaso si Pepsi at ang kapwa nitong bold star na si Guada Guarin. Ayon kay Hill, mabait at masayahin si Pepsi. Malapit umano ito sa mga tao. Parang naging driver bodyguard umano si Hill noon ni Pepsi. Hatid sundo siya ng mga taping hanggang sa magkaroon na ito ng kaso. Si Hill pa ang naghatid kina Pepsi at Guada Guarin sa taping noon ng school bukol sa Broadcast City. Kasi dati silang tumutuloy sa bahay ni Ray de la Cruz sa Quiapo. Ang School Bukol ay ang defunct sitcom na pinagbidahan ni na Tito Vic and Joey. Kasama rin sa sitcom sina Richie De Horsey at marami pang iba. Malinaw pa raw sa alaala ni Hill ang mga pangyayari kahit mahigit sa 4 na dekada nang nakakalipas. Ayon kay Hill, humingi ng tulong si Ray kay dating Defense Minister Juan Ponce Enrile dahil magkamag-anak umano ang dalawa. Dahil nasaksihan niya ang mga naganap noon, kabilang si Hill sa mga ipinatawag sa korte para tumestigo sa panig na Pepsi at Guada. Sina Attorney Rene Cayetano at Attorney Lorna Capunan ng Angara Law Offices ang mga tagapagtanggol noon ni na Pepsi at Guada. Lahad ni Hill noong nagkaroon ng kaso. Nag-witness ako sa Quezon City Regional Trial Court kay Fiscal Apostol nang nabubuhay pa. Kinausap ko ni Attorney Rene Cayetano at Attorney Lorna Capunan kasi may pelikula kami noon ni na Pepsi at Berna Castillo, yung Brown Emmanuel. Naranasan naman ni Hill na pasuwi ng sigarilyo sa kanyang kamay ng isang kilalang personalidad ng araw na tumestigo siya sa korte. Mahaba, detalyado at nakigigimbal ang mga revelasyon ni Hill tungkol sa mga karanasan noon ni Pepsi, pero nagmarka ng husto ang kanyang binitawang salita. Sa totoo lang, hindi naman na-rape si Pepsi. Yun ang opinyon ko. Tila ito din ang naging komento ng kaibigan noon ni Pepsi Paloma ni si Sarcy Manuel. Naikwento mo ni Sarcy Manuel na kasama niya sa Soft Drink Beauties at isa sa mga matalik nitong kaibigan na nagtangka na palang kunin ni Pepsi ang kanyang buhay sa kanyang apartment 1 linggo bago ito tuluyang pumanaw. Ayon pa kay Sarcy Manuel, ang problema umano ni Pepsi ay tungkol sa kanyang pamilya ang naging dahilan sa nasabing pagtatangka. May mga pagkakataon din umano noong mga taong 1982 na habang dinidinig sa Senado ang kanyang kaso ay nagtangka na din itong magpatikal sa pamamagitan ng paghiwa ng blade sa kanyang sarili, ngunit napigilan siya ng kanyang manager. Minsan siyang tinagurian bilang pinaka-kontrobersyal na siren ng Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Ipinanganak siya sa totoong buhay bilang si Maria Jennifer Obregon Mitchell, pero mas sumikat sa pangalang Sarcy Manuel at orihinal na miyembro ng Soft Drink Beauties. Naging usap-usapan siya sa larangan ng pag-arte lalo na noong na-nominate siya bilang Best Actress sa urian para sa The Boatman ni Ticoy Aguiluz noong taong 1985. Dekada 90 nang maisipan ni Sarcy Manuel na iwanan ng magulo at makulay na mundo ng showbiz. Mas pinili nitong maging isang normal na may bahay at naging pribado ang kanyang buhay. Maaga itong ikinasal kahit pa naging parte ito ng Soft Drink Beauties noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Siya mang kanyang naging anak dahil ang kanyang palang naging asawa ay balo at may 4 ng anak mula sa namatay nitong asawa, habang meron na siyang 4 na anak sa dati nitong nakarelasyon at isa pa sa pagsasama nila ng kanyang bagong asawa. Ang kanyang panganay na anak ay naging matagumpay at magandang karera. Ang kanyang naging last on-screen role ay sa Racket ni Nanay noon pang taong 2006 at 2 taon bago iyon, gumanap din siya bilang adoptive mother ni Bea Alonzo sa pelikulang It Might Be You. Sa kasalukuyan ay wala na itong planong bumalik sa pag-arte at mas nakatuon sa pag-aalaga ng kanyang pamilya at pamumuhay ng pribado.